May darating tayong espesyal na bisita, anak. Masiglang sabi ni tatay. Na-curious naman ako, lalo sa espesyal na bisita na sinasabi niya. Imposible naman si Lolo Mate at Raymond. Bukas pa sila pupunta dito sa bahay para kausapin si tatay at Kuya Joel at formal na rin mamanhikan. Sino bang espesyal na bisita niyo, tay? Basta, pakikilala mo rin siya mamaya. Dinampot ni tatay ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Malapit na pala siyang dumating. Sunundan ko ng tingin sa tatay na aligaga. Nagdududa na tuloy ako na baka babae ang espesyal na bisita na sinasabi niya. Tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng shorts. Dinukot ko ito at binuksan. Napangiti ako nang makitang may text si Raymond. Dadaan daw siya dito bago umuwi sa mansyon. Nareplyan ko naman siya na mag-ingat. Pumunta siya sa kabilang bayan para bisitahin ang mga tauhan na gumagawa ng bago niyang store doon. Tay, nandiyan na po yata sila. Ani Kuya Joel. Nandiyan na ba sila? Halina kayo mga anak. Salubungin natin ang espesyal nating bisita. Excited pang sabi ni tatay at nauna nang lumabas ng kusina kasunod ni Kuya Joel. Ibinalik ko naman sa bulsa ng shorts ang cellphone at sumunod na sa kanila. Lumabas ng bahay si tatay. Si kuya naman ay nakaabang sa pinto habang may malawak na ngiti sa labi. Mabuti at hindi kayo naligaw, daddy. Pasok kayo. Napakunot ang noo ko sa narinig na sinambit ni tatay. Daddy? Sino yung tinawag niyan, daddy? Hindi mahirap hanapin itong bahay niyo, anak. Kilala ka pala dito? Oo eh. Magkakakilala naman ho kasi kaming magkakapit-bahay. Napaawa ang labi ko nang pumasok si tatay. Akay ang isang matandang lalaki na may tungkod at bahagyang hirap sa paglalakad. Napakunot ang noo ko ng mamukhaan ng matanda. Siya, yung matandang lalaki na masungit na muntik ng matalisod sa tungkod ni Kuya Joel sa labas ng simbahan. Anong ginagawa niya dito sa bahay? Pasensya na ho kayo, daddy, kung maliit lang itong bahay namin. Walang problema sa akin, Elias, anak. Basta tawa nakatira. Saka maluwalas naman ang bahay niyo. Nakangiting sabi ng matanda. Walang bakas ng kasungitan sa akin yung muka. Mano Polo. Nagmano si Kuya Joel sa matanda na lalong ikinaawang ng labi ko. Naguguluhan ako sa nangyayari. Salamat, apo. Nakangiting sabi ng matanda kay Kuya Joel at tinapik pa niya ito sa braso. Tumingin din sa akin ng matanda at lalong lumawak ang kanyang ngiti. Daddy, ito naman ho ang bunso ko, si Jenny. Anak, magmano ka sa lolo mo. Pagpapakilala sa akin ni tatay sa matanda. Lolo ko daw ang matanda. Tapos daddy pa ang tawag ni tatay. Ibig sabihin siya ang ama ni tatay? Lumapit ako sa matanda at nagmano kahit naguguluhan. Salamat, iya. Tama ang sabi ng tatay mo. Maganda kang bata. Nakakatuwa lang, hindi ba? Nagkita na tayo ng kuya mo sa simbahan. Wala man lang akong kamalay-malay na kayo na pala ang apo ko. Tumingin ako kay tatay. Ngumiti siya. Siya? Si Facundo Diaz, anak. Ang biological father ko. Matagal na pala niya akong hinahanap at sa wakas nagkita na rin kami pagkatapos ng maraming taon. Saad ni tatay. Baka sa kanyang muka ang saya. Nakaramdam na rin ako ng saya para sa kanya. Nakakatuwa naman ang nangyayari sa buhay ng tatay ko. May mga taong nawala sa kanya pero meron din bumabalik. Ngumiti ako kay Lolo Facundo. Ikinagagalak ko po kayo makilala, Lolo. Mas lalo na ako, apo. Galak na galak ako ngayon na makilala kayo. Kahit tagal na panahon ako naulila sa inyo. Nangingilid ang luha sa gilid ng mata ni Lolo Facundo. Maliwanag ang bakas ng kanyang muka. Hindi gaya noong nakita namin siya ni Kuya sa labas ng simbahan. Oh, mamaya na ang kwentuhan. Kain muna tayo. Daddy, ipinagluto ko kayo ng paborito niyong pinaupong manok. Kumain muna kayo bago uminom ng gamot niyo. Ayan ni tatay. Napanguso ako. Medyo naninibago ako sa pagtawag ni tatay ng daddy sa ama niya. Pero baka yun ang gusto ni Lolong itawag sa kanya ni tatay. Talaga? Ikaw ang nagluto, anak? Kung hindi niyo po na itatanong, Lo, masarap po magluto si tatay. Sabat ko naman. Abay, bigla ako nagutom. Tara na, kain na tayo. Inalalayan ni tatay si Lolo papuntang kusina. Sumunod naman kami ni Kuya Joel.
Maingay ang hapagkainan namin kahit 4 lang kami. Walang katapusang tawanan at kwentuhan habang kumakain. Inatake pala sa puso si Lolo. Noong nakaraang linggo, nung magkita sila ni tatay, sa sobrang tuwa niya inatake siya sa puso. Mabuti na lang at mild lang. Siya pala ang dinadalaw ni tatay sa hospital. Hindi pala basta-bastang tao si Lolo. Isa din pala siyang negosyante at nakatira sa dulong bahagi ng San Isidro. Nagmamay-ari din siya ng malaking lupain at rice mill. May mga pabrika din siya. Ang yaman din pala ng lolo ko. Marami pa siyang ikinuwento sa amin tungkol sa buhay niya. Hindi rin pala naging madali ang buhay niya kahit mayaman siya. Nasangkot siya sa maraming gulo at gumawa ng mga iligal na gawain. Tumakbo siya noong nakaraang eleksyon pero natalo siya. Pakiramdam daw niya, wala nang direksyon ang buhay niya dahil wala naman siyang pamilya. Kaya wala siyang pakialam sa mga ginagawa niya. Pero ngayon day binigyan siya ng pagkakataon ng nasa itaas na ituwid ang direksyon ng nalalabing buhay niya sa piling namin na pamilya niya. Pwede kayong lumipat sa bahay ko, Elias at mga apo. Sigurado magugustuhan niyo doon. Malaki ang bahay ko. Ilang taon na nga akong aalog-alog doon. Mga kasambahay lang ang kasama ko. Sambit ni Lolo. Daddy, salamat ako sa alok ninyo pero kontento at masaya na kami dito sa bahay kahit maliit lang. Dito kasi nabuo ang pamilya ko at marami kaming alaala kasama ang asawa ko. Ani, tatay. Ganun ba? Well, hindi ko naman kayo pipilitin at naiintindihan ko naman na mas gusto nyo dito sa bahay nyo. Pero ang bahay ko ay bahay mo din, Elias. Para yun sa inyo ng mga apo ko kaya anytime, welcome kayo doon. Gusto ko rin sana na makasama kayo sa isang bubong. Gusto ko sulitin ang nalalabig kong mga taon na kasama kayo. Huwag kayo mag-alala, Daddy. Pupunta din naman kami sa bahay. Pwede rin kayo dito sa bahay kung gusto nyo. Welcome na welcome kayo dito. Di ba mga anak? Untag sa amin ni tatay. Yes naman po, tay. Welcome na welcome po dito, si Lolo. Wala nga lang kaming aircon. Electric fan lang. Sabi ni Kuya Joel. Pwede rin palagyan ko ng aircon itong bahay nyo. Ay, bet ko yan, Lolo. Sabat ko naman. Teka, sa inyo na ba itong bahay nyo? Yung lupa? Oo, tay. Sa amin ho ito ng asawa ko. Ipinundar ho talaga namin ito. Kaya pala ayaw mong iwan ang bahay na ito. Sana'y naabutan ko pa't nakilala ang asawa mo, Elias. Sigurado ako mabuti siyang asawa at ina. Naku, napakabait ho ng asawa ko, Daddy. Wala akong masasabi sa kanya. May pagkabungangera nga lang po si nanay pero mabait yun. Dagdag ko pa. Natawa naman si Lolo at tatay. Si Lolo Facundo ay marami nang nakain pero pinaghihinay-hinay siya ni tatay sa kanin dahil yun daw ang bili ng doktor. Nakakatuwa silang pagmastang dalawa ni tatay. Halatang sabik sila sa isa't isa. Si Lolo Facundo ay sabik sa anak. Si tatay naman ay sabik sa magulang. Mag-isa lang palang anak si tatay at 3 taon pa lang siya noon nang mawalay kay Lolo. Tapos si Lola Bea ay maaga ding namatay. Mabait din po pala kayo, Lolo. Naalala ko, sunungitan niyo kami noon ni Kuya Joel doon sa labas ng simbahan. Sambit ko. Nasa sala na kami at doon namin itinuloy ang kwentuhan. Katatapos lang uminom ni Lolo ng mga gamot niya. May kasama din pala siya mga tauhan na nasa labas at ngayon ay pinakain na rin ni tatay sa kusina. Pasensya ka na, apo. May iniisip lang kasi ako noon. Tinapik-tapik ni Lolo ang kamay ko. Naku, wala na po yun, Lo. Pero medyo nakakainis din po kayo noon. Tumawa si Lolo. Tama nga ang tatay mo. May pagkamaldita ka. Napanguso na lang ako at napakamot sa ulo. Napakaganda mo, iha. Sabi ng tatay mo, kamukha mo daw ang nanay mo pero ngayong tinititigan kita. May hawag ka din sa Lola Bea mo. Magkatulad kayo ng mata. Nakita ko nga rin po siya sa picture. Maganda rin po si Lola. Mestiza siya. May lahi kasi siyang Espanyol. Bueno, may nobyo ka na ba? Kiming ngumiti ako tumango. Opo, Lo. Abay, gusto ko rin siya makilala. Tama-tama, Lo. Dadaan siya dito bago umuwi sa kanila. Ipakikilala ko kayo. Sinilip ko ang oras sa suot ko, Lo. 8:00 na ng gabi. Parang ang tagal yata ni Raymond. Boss Raymond, inabi ka na yata. Oo nga eh. Matraffic kasi sa may crossing. Mukhang may bisita kayo ah. Oo. Nandito kasi ang lolo namin sa side ni tatay. Napatayo ako nang marinig ang boses ni Raymond na kausap ni Kuya Joel sa labas.
Dumating na pala siya. Lo, wait lang. Nandiyan na pala si Raymond. Nag-excuse ako kay Lolo at pinuntahan si Raymond. Raymond, lumapit ako sa asawa at humalik sa akin niyang pisngi. Hinapit naman niya ako sa bewang. Sorry, ngayon lang ako baby. Matraffic kasi sa crossing. Ayos lang. Kumain ka na ba? Tumango siya. Kumain na kami nila Pancho sa labas. Mabuti naman. Pasok tayo sa loob. Ipakikilala kita kay Lolo Facundo. Niyakag ko na siya sa loob ng bahay. Ilang oras lang kami na hindi nagkita pero namiss ko na siya agad. Lo, tawag ko kay Lolo Facundo na abala sa pagtingin ng mga pictures namin sa photo album. Nakatingin lumingon siya sa amin pero unti-unti ring nabura ang ngiti at nagsalubong ang kilay at tila galit. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ng aking anak? Lalaki ka? Galit na sambit ni Lolo at tumayo, sabay duro ng hawak na tungkod kay Raymond. Nabigla naman ako sa inasta ni Lolo. Pati si tatay at mga tauhan niya ay napalabas ng kusina. Napalapit din si Kuya Joel kay Lolo. Don Facundo, nandito rin mo pala kayo. Sabi ni Raymond at tumingin sa akin. Para ba siya nagtatanong kung bakit nandito si Lolo? Magkakilala kayo ni Lolo? Tanong ko. Nakakagulat naman na magkakilala pala sila at mukhang hindi sila in good terms na dalawa. Mortal kong kaaway yan, apo. Traidor ang lalaking iyan. Anong ginagawa niya dito? Madilim ang mukhang sambit ni Lolo. Ano daw? Mortal na kaaway ni Lolo si Raymond at trinidor daw siya nito? Daddy, si Raymond ho ang nobyo ni Jenny. Singit ni tatay at lumapit kay Lolo. Hinawakan niya ang tungkod nito at ibinaba. Namilog ang mata ni Lolo. Ano? Siya ang nobyo ni Jenny? Opo, Lo. Boyfriend ko po si Raymond. Sabi ko naman. At kayo pala lolo ng nobya ko. Napakaliit nga naman ang mundo. Ikinagagalak ko ho kayong makilala. Lolo Facundo. Nakangising sabi ni Raymond. Ako? Hindi nagagalak. Langya ka. At wag mo kumatawag-tawag na lolo. Elias, palayasin mo nga tong damuhong ito. Ayoko siya dito sa bahay mo. Napasingap ako sa sinabi ni Lolo. Yumakap ako sa braso ni Raymond. Lo naman, nobyo ko po si Raymond. Hindi niyo siya pwedeng palayasin. Protesta ko. Mukhang magkakaproblema pa yata kay Lolo Facundo at Raymond. Mukhang magkaaway talaga sila. Pero itong nobyo ko, ngingisi-ngisi lang. Hoy mga pangit, alisin niyo nga dito ang amo niya. Hindi kayo welcome dito. Untag na isang tauhan ni Lolo Facundo kina Kuya Pancho. Hoy ka din. Kung pangit kami, mas pangit kayo. Mga mukha kayong ulalo. Kayo ng amo mong umalis dito dahil dayo lang kayo. Palabang sabi naman ni Kuya Pancho. Anong dayo? Bobo ka ba? Anak ni Don Facundo ang may-ari ng bahay na ito kaya may karapatan siya dito. Kung kami mukhang ulalo, mga mukha naman kayong bulok na itlog. Nobyo naman ni boss, ang anak na may-ari ng bahay na ito. At mas nauna si boss na tumuntong sa bahay na ito. Mga hindi naliligo. Sabat ni Kuya Omar. Hoy punggok, huwag kang sabat na sabat ha. Sumabat din ang isa pang tauhan ni Lolo Facundo na medyo maliit pero mukhang matapang. Dinurupan niya si Kuya Omar. Wow, kung makapunggo ka, hiyang-hiya naman ako sa height mong kutong lupa ka. Bagya ka lang umangat sa lupa, no? Hindi pa tatalong biro din ni Kuya Omar. Ba't sinusubukan mo ko ha? Kung gusto mo dito palang magkaalaman na tayo eh. Sige, anong akala niyo matatakot kami sa inyo? At naghamunan na nga sila Kuya Pancho at mga tauhan ni Lolo Facundo. Tama na yan. Pwede bang igalang niyo ang pamamahay ko? Huwag niyo gawing battleground ito. Kung gusto niyo magkasubukan ng yabang, doon kayo sa labas. Sabi ni tatay na ikinatahimik ng lahat. Pancho. Saway ni Raymond kina Kuya Pancho. Sila boss ang nauna eh. Binigyan ni Raymond ng nagbabalang tingin sila Kuya Pancho. Pasensya na Elias sa mga tauhan ko. Masyado lang silang overprotective sa akin. Wika ni Lolo Facundo. Naintindihan ko ho, Daddy. Pero ang bahay ko ay welcome sa lahat. Maliban lang sa mga basagulero at hambog. Napakamot sa ulo sila Kuya Pancho at mga tauhan ni Lolo. Humingi din sila ng pasensya kay tatay. Parang gusto ko tuloy magtampo kay Lolo Facundo dahil tutol siya kay Raymond. Jenny, apo, makinig ka kay Lolo. Kahit ano pa pong sabihin niyo, Lolo, hindi ko hiwalayan si Raymond. At hindi na kami pwede maghiwalay dahil kasal na kami. Oops. Agad kong natutop ang bibig. Patay. Nadulas ang bibig ko. Ano?
Halos sabay-sabay naman na bulalas ni tatay at ni Kuya Joel. Si Lolo Facundo ay gimbal naman ang itsura at laglag ang panga. Nakangusokot na kayo ko habang nakaupo sa sofang kahoy. Nakapaligid sa akin si tatay, Kuya Joel at Lolo Facundo. Si Raymond naman ay nasa labas ng bahay at tinatawagan si Lolo Marty. Pinapapunta kasi ni tatay dito sa bahay sa Lolo Marty para makausap tungkol sa lihim na kasal namin ni Raymond. Paano mo nagawang maglihim sa amin ng ganito, Jenny? Paano mo nagawang magdesisyon na magpakasal nang hindi man lang nagsasabi sa amin? Hindi naman ako tututol pero dapat kinausap niyo naman muna ako dahil karapatan ko yun bilang ama mo. Sermon ni tatay. Kanina pa niya ako sinesermonan. Nasermonan nga rin niya si Raymond. Sorry po tay. Mahinang sabi ko. Pambihira ka naman bunso. Sa amin ka pa talaga ni tatay naglihim? At ang lakas ng loob mo ha? Basta ka nalang nagdesisyon magpakasal? Segunda pa ni Kuya Joel. Napayo ko na lang ulit ako habang kagat ang labi. Huwag sa Jenny ang sisihin niyo. Ang sisihin niyo ay ang Monte Carlo na iyon. Siya ang matanda. Malamang sinulsulan niya itong apo ko. Ang kapal talaga ng mukha ng Monte Carlo yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yan. Bantay sa lakay. Litan niya naman ni Lolo Facundo. Tay, Kuya, Lolo, mahal ko po si Raymond. Kaya nagpakasal po ako sa kanya. Hindi naman po ako magpapakasal kung hindi ko siya mahal eh. Hindi na ako nakatiis na sumabat. Anak, alam kong mahal mo si Raymond pero yung naglihim kayo, hindi tama yun. Masakit, lalo na sa parte ko dahil tatay mo ko. Nagdadamdam na saad ni tatay. Sorry na po talaga tay. Sasabihin din naman po namin sa inyo eh. Bukas pupunta dito si Lolo Mati para formal na mamanhikan. Bakit ipagpapabukas pa? Ngayon na dapat. Gusto ko makausap si Don Mateo, pati na rin ang papa ni Raymond. Nasa Manila po ang papa ni Raymond. Eh di pauwin dito na Raymond para makausap ko din. Yumuko na lang ako. Hindi ko na sinabi na tutol at malabong makausap nila ang papa ni Raymond dahil tutol ito sa akin. Ay, ano ba namang biro ito ng tadhana? Bakit sa dinabi-dami ng pwede maging kapamilya ng pamilya ko ay ang mortal na kaaway ko pa? Pumapalatak at umiiling-iling na sabi ni Lolo Facundo. Daddy, mag-relax lang kayo. Huwag kayong masyadong magpaka-stress. Makakasama sa inyo yan. Paalala ni tatay. Paano ko magre-relax, Elias? Magiging kapamilya ko na rin ang mga Monte Carlo. Baka ma-hospital na naman ako kapag nakaharap ko ng matandang si Mateo. Ngayon pa lang ay naninikip ng dibdib ko. Ang mabuti pa siguro, Daddy. Umuwi na lang muna kayo. Baka lalo lang makasama sa kalusugan niyo kapag nakaharap niyo na. Mamaya maglolo. Hindi, dito lang ako. Baka mamaya utuin lang kayo na maglolong iyan para mapasunod sa mga gusto nila. Tuso ang mga Monte Carlo. Tanggi na Lolo Facundo. Bumuntong hininga sa tatay. Daddy, hindi ako madaling mauto ng kahit na sino. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral ay may paninindigan at prinsipyo pa rin ako. Pasensya na anak, hindi ko intensyon na maliitin ka. Ayos lang, Daddy. Sumilip si Kuya Joel sa bintana. Nandiyan na si Don Mateo, Tay, Lo. Lalong kumabog ang dibdib ko sa kaba. Sana'y maging maayos ang takbo ng pag-uusap ng lahat para sa amin ni Raymond. Lalo na sa parte ni Lolo Facundo at ni Lolo Mati. Magandang gabi, Elias. Lumingon ako sa pinto nang marinig ang boses ni Lolo Mati. Nasa likod niya si Raymond. Malapad ang ngiti sa labi ni Lolo Mati. Magandang gabi rin ho, Don Mateo. Pasensya na ho sa abala pero hindi ko na ho ito may pagpapabukas pa. Pasok ko kayo. Bati ni tatay. Naintindihan ko, Elias. Tumingin si Lolo Mati kay Lolo Facundo at kumisi. Oh, nandito pala matandang si Facundo. Ako'y gulat na gulat sa ibinalita ni Raymond na ikaw pala, ang ama ng napakabait na si Elias at lolo ng napakagandang si Jenny. Napakaliit nga naman ang San Isidro. Gumanti din ang sarkastikong ngisi si Lolo Facundo. Kung makamatanda ka naman, Mateo, mas matanda ka namang di hamak sa akin. Ilang taon lang ang tanda ko sa'yo, Facundo. Pero sa itsura mo ngayon, mas mukha ka matanda sa akin. Tingnan mo, may tungkod ka pa. Mahina na ba mga tuhod mo? Tirap ka na maglakad? Napangiwi ako sa birada ni Lolo Mati. Pareha sila na Raymond. Malakas mang asar. Maglolo nga sila.
Umupo na si Lolo Marty sa isang single na sofang kahoy katabi si Raymond na nakatingin sa akin. Wala man lang bakas na kaba sa kanyang muka. Samantalang ako'y kabado 20. Kung pamamahay ko lang ito, sa labas pala'y pinatagtad ko na kayong maglolo ng bala. Mga hambog. Napasinghap ako sa sinabi ni Lolo Facundo. May pagkasanggano pala si Lolo. Daddy, puso mo. Paalala ni tatay. Malakas naman tumawa si Lolo Marty at ngisi-ngisi pa si Raymond. Habang si Lolo Facundo naman ay tila uusok na ang ilong at tenga sa inis. Lukot na lukot ang kanyang mukha sa simangot. Pinag-usapan na nila tatay at Lolo Marty ang tungkol sa sekretong pagpapakasal namin ni Raymond. Nagpahayag ng pagkadismaya si tatay kay Raymond. Humingi naman ng dispensa si Lolo Marty. Panay din ang sorry na Raymond kay tatay at pinaninindigan ng pagiging mag-asawa namin dalawa. At dahil nandito na rin lang si Lolo Marty, ay binigkas na rin niya ang tungkol sa pagpapakasal namin ulit na Raymond sa simbahan. Tutol naman si Lolo Facundo pero kapag si tatay na nagsasalita ay tumatahimik na lang siya. Wala din naman tutol si tatay kung ikakasal kami ulit. Dapat lang daw para lahat sila'y makadalo. Si Lolo Facundo naman ay wala nang nagawa dahil kahit sa ayaw o gusto niya ay magpapakasal pa rin kami ni Raymond. Pero bago ang kasal ay kailangan muna namin maiayos ang apelyido ko. Papalitan na kasi ang apelyido namin mula sa Aguilar ay magiging Diaz na. Dadalhin na namin ang apelyido ni Lolo Facundo. Tuwang-tuwa naman si Lolo Facundo at naluluha pa. Dahil sa wakas daw ay may matatawag na siyang pamilya na daladala ang apelyido niya. Pinag-usapan na rin ang plano ng buwan ng kasal. Ang gusto ni Raymond ay bago magtapos ang taon. At sang-ayon naman ako doon. Pumayag na rin si tatay. Pero ang dalawang matanday nagtatalo pa rin. Pikunin kasi si Lolo Facundo samantalang si Lolo Marty ay cool na kulang. Kumakalma lang si Lolo Facundo kapag pinapaalalahanan siya ni tatay. Natapos naman ang gabi sa matiwasay na pag-uusap at walang dumanak na dugo. Wow, ang laki din pala ng bahay niyo, Lolo Facundo. Mangang sabi ko nang makababa ng sakyan. Pinasundo kami ni Lolo Facundo sa mga tauhan niya para papuntahin dito sa kanyang bahay. Malakang bahay at pinaghalong classic at modern ang style. Kahit may kalumaan ang disenyo ng bahay ay matayog pa rin ito at halatang alaga sa maintenance pati na ang mga halaman. Pati nga si tatay at Kuya Joel ay manghang-mangha. Mas magugustuhan niyo sa loob. Halina kayo, pasok kayo sa bahay. Bahay niyo rin itong bahay ko, mga apo. Lalo ka na Elias. Baka sakaling maalala mo ang kabataan mo noon dito sa bahay. Excited na sabi ni Lolo Facundo na nauna nang pumasok sa bahay niya. Sumunod naman kami ni tatay at Kuya Joel. Binati kami ng mga kasambahay na nakaantabay sa may malaking pintuan. Nginitian naman namin sila. Tama nga si Lolo, maganda sa loob. Classic ang disenyo pati na ang mga gamit. May grand piano pa na nasa gilid ng paanan ng grand staircase na yari sa kahoy. Pati ang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay classic na classic din. Parang mga totoong kristal na nagkikislapan. Presko sa loob ng bahay lalo na sa sala na may malaking bintana. Ang sahig na yari sa kahoy na may barnis ay nangingindab pa. Halatang alagang-alaga. May malaking portrait na nakasabit sa mataas na dingding sa gilid ng hagdan. Ang sabi ni Lolo Facundo ay mga ninuno daw namin iyon. Ang lolo at lola niya pati na ang mga magulang niya. May portrait din siya noong bata pa siya. At meron ding family picture nila ni Lola Bea kasama ang batang-bata pa na si tatay. Ang cute-cute ni tatay noong bata pa sa mga lumang pictures sa photo album. Mistisuhin din. Mula sa mga lolo ko pa itong bahay na ito. Mag-iisang daang taon na rin ito. Kahit may katandaan na ito'y matibay na matibay pa rin ito. Ilang malalakas na bagyo na ang pinagdaanan nito pero hindi ito matibag-tibag. Kahit mag-isa lang ako dito sa maraming taon, ay hindi ko ito pinabayaan at alaga ko ito sa maintenance. Umaasa kasi ako isang araw. Babalik ang anak ko at dumating na nga ang araw na iyon. Nagbunga na rin ang pagtsatsaga ko at paghihintay. Sa wakas nakabalik ka na rito sa bahay ko, anak. Madamdaming saad ni Lolo Facundo kay tatay. Nangilid pa ang kanyang luha. Hindi talaga matatawaran ng maraming taon niyang pangungulila kay tatay. Lumapit si tatay kay Lolo Facundo at inakbayan ito. Wala akong maalala dito sa bahay noong bata pa ako dahil
Siguro nga, napakabata ko pa noon nang malayo dito. Pero nararamdaman ko naman ang pamilyaridad. Kaya wag na kayo mag-alala, Daddy. Hindi na kayo nag-iisa ngayon. Nandito na ako at mga apo mo. Tapos na ang pangungulila nyo. Nagpunas ng luha si Lolo Facundo at ngumiti. At labis ako nagpapasalamat sa itaas na dininig niyang gabi-gabi kong panalangin. Kahit na pakiramdam ko ay kinalimutan na niya ako pero hindi pala. Mahal pa rin ako ng nasa itaas at binigyan ako ng pagkakataon na makasama ko kayong pamilya ko. Niyakap namin si Lolo Facundo. Awang-awa ako sa kanya dahil maraming taon na siyang mag-isa at walang karamay. Kaya maswerte pa rin ang ibang buo ang pamilya. Pagkatapos namin maglibot sa buong bahay ay pumasok naman kami sa library office at doon nagkwentuhan tungkol sa bahay at kabataan ni tatay. Mayami may dumating na mga bisita. 2 lalaki, isang may edad at isang bata. Ipinakilala kami ni Lolo Facundo sa kanila. Ang may edad ay si Atty. Nieto at ang mas bata naman ay ang private investigator na inuupahan ni Lolo na si Leo. Binasa ni Atty. Nieto ang pangalawang resulta ng DNA test ni tatay at ni Lolo Facundo. Gaya daw ng una ay 99.99% na match din silang dalawa. Naluha na naman si Lolo Facundo sa tuwa. Nung unang kita ko pa lang sa'yo sa sementeryo, alam ko sa puso ko na ikaw ang anak ko. Hindi talaga ako nabigo. Niyakap ni tatay si Lolo Facundo. Pati siya'y naluhan na rin. Pati na rin kami ni Kuya Joel. Sunod naman binasa ni Atty. Nieto ang pagsasali ng mga ari-arian ni Lolo Facundo kay tatay. Lahat ng ari-arian niya ay nasa pangalan na ni tatay. Maski ang bahay pati na ang mga mamahaling mga sasakyan. Daddy, parang kalabisan naman yata na ibigay niyo sa akin ng mga ari-arian niyo. Aanin ko naman ang mga yan. Sambit ni tatay. Hindi kalabasan iyon, Elias. Kulang pa nga ang mga iyon. 50 taon kang nawalay sa akin at hindi kita naalagaan. Hindi mo natamasa ang magandang buhay at labis ako nasasaktan sa tuwing naiisip ko ang paghihirap mo sa buhay at ng pamilya mo. Ang mga ari-arian na pinundar ko ay para talaga sa iyo yun. Palaguin mo para may maiwan ka rin sa mga anak mo. Bumuntong hininga si tatay. Sa totoo lang hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, Daddy. Nalulula ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko pinangarap na yumaman. Ang pangarap ko lang ay ang maalwan at masayang buhay kasama ang mga anak ko. Kaya deserve mo ang lahat ng ito, Elias. Napakabuti mong tao at ama. Malaking pasalamat ko rin kay Clarita na pinalaki kanyang mabuting tao. Tinapik-tapik ni Lolo Facundo sa balikat sa tatay at tumingin siya sa amin ni Kuya Joel at ngumiti. Ang sumunod naman na pinag-usapan ay ang pagpapalit namin ng apelyido. May pinapill-upan sa aming form at pinapirmahan. Asikasuhin iyon ni Atty. Nieto sa lalong madaling panahon para legal nang maging Diaz ang aming apelyido. Finally, baby. Legal na ang pagiging mag-asawa natin sa pamilya natin. Hindi na ako makapaghintay na ikasal ulit tayo at magsama sa isang bahay. Anas na Raymond habang hinahalik-halikan ako sa pisngi. Nakakandong ako sa hita niya habang nakakunyapit naman ako sa batok niya. Pero saan naman tayo titira? Gusto ko may sarili tayong bahay. Sabi ko, ngumisi siya. Siyempre naisip ko na yan, baby. Ako pa ba? Boy Scout yata tong mister mo. Tumaas ang kilay ko. May bahay na tayo? Secret muna sa ngayon. Sumimangot ako. Handaya mo naman. Wala bang clue dyan? Sasagutin mo lang naman kung meron o wala. Tumawa siya at pinisil ang pisngi ko. Opo, meron na. Talaga? Gusto ko makita? Excited na sabi ko. Saka na baby kapag tapos na. Pero malapit na rin matapos yun. So talagang nagpagawa ka na ng bahay? Excited na ako? Kinikilig na sabi ko. Sigurado ako magugustuhan mo yun. Mariin ko siyang kinintala ng halik sa labi. Kahit anong bahay pa yan, kahit bahay kubo pa yan, siguradong magugustuhan ko basta ikaw ang kasama ko. Kumagat labi siya at ngumiti. Mapupungay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Unti-unting naglapit ang aming mga labi. Pero hindi pa ito naglalapat ay biglang nag-ring ang cellphone niya na nasa ibabaw ng coffee table. Agad na naglayo ang aming muka at dinampot niya ang cellphone. Nakita ko ang pangalan ng kapatid niya na nakarehistro sa screen ng cellphone. Sinwipe niya ang green button at tinapat sa tenga niya ang cellphone. Umalis naman ako sa kandungan niya at umupo sa kanyang tabi.
Hello, Ruel? May sinabi ang nasa kabilang linya. Kumunot naman ang noo ni Raymond. What? Ruel, tita, ano nangyari kay Papa? Tanong agad na Raymond sa kanyang kapatid at stepmother na nakaupo sa harap na isang kwarto paglapit namin. Bakas ang pag-aalala sa mga mukha nila. Ang stepmother niya ay namumula pa ang mga mata. Halatang galing sa iyak. Inatake siya, Raymond. Akala ko mawawala ng papa mo. Takot na takot ako. Mangiyak-iyak na sabi ng stepmom na Raymond at yumakap kay Ruel. Ano sabi ng doktor? Pangatlong atake na pala niya ito, kuya, pero mas malala ngayon. Inatake na pala siya ng 2 beses pero mild lang at inilihim niya sa amin. Sagot ni Ruel na tumingin pa sa akin at ngumiti ng bahagya. Nginitian ko din siya. Napahilamos naman ang kamay sa mukha si Raymond. Kahit hindi niya sabihin, alam ko nag-aalala din siya sa ama niya. Si San Isidro pa nga lang ay sobrang tahimik niya at tensyonado. Sunundo kami ng chopper mula sa mansyon nila. Sumama na ako dahil nag-aalala ako sa kanya. Si Lolo Mati ay hindi na pinasama ni Raymond dahil baka hindi nito kayanin sa sobrang pag-aalala sa anak. Babalitaan na lang ito ni Raymond. Tinawagan ko naman sila tatay at sinabing sumama ako kay Raymond sa Manila. Ikaw pala ang sinasabing babae ni Juancho na asawa ni Raymond. Tawagin mo na lang din akong tita, iha. Wika ni Tita Maristela at ngumiti. Mabait naman pala siya kahit mukha siyang mataray. Kiming ngumiti ako. Sige po, tita. Pagpasensyahan mo na rin ang ugali ng papa ni Raymond. Stress lang siya sa mga problema ng kumpanya niya. Naintindihan ko po, tita. Sana ngayon maging maayos na ang lagay ng papa ni Raymond para hindi na sila mag-alalang lahat. Congratulations pala sa inyo ni kuya. Sabi na nga ba't hindi ka na niya pakakawalan? Patay na patay kasi sa'yo yan. Nakangising sabi ni Ruel at nag-fist bump pa sila ni Raymond. Nahihiyang ngumiti naman ako at tumingin kay Raymond. Hinalikan naman niya ako sa sentido. Maya-maya pa'y dumating ang doktor kasama ang 2 nurse at pumasok sa kwarto. Tumayo naman kami at mula sa labas ng salamin ng pinto ay nakikita namin na sinusuri si Sir Juancho ng doktor at mga nurse. Bahagyang bumaba na ho ang blood pressure at blood sugar niya pero kailangan mas bumaba pa iyon. Hintayin na lang natin siyang magkamalay para masabi natin kung stable na ba ang lagay ng pasyente. Sabi ng doktor. Sige ho, salamat dok. Sambit na Raymond. Tumango naman ang doktor at nag-excuse na. Sana na may maging maayos na siya at magising na siya para makahingan ako ng maluwag. Ani Tita Maristela. Magigising din siya, ma. Magtiwala lang kayo. Pagpapagaan ng loob ni Ruel sa ina. Ano bang nangyari sa kumpanya ni Papa? Tanong na Raymond. Bumuntong hininga sa Tita Maristela. Nagsipag-atrasa ng mga investor niya nang malamang lubog na ang kumpanya sa utang. Dinibdib yun ng sobra ng papa mo. Ilang gabi siyang panay ang inom hanggang sa kaninang tanghali nga ay bigla siya nag-collapse kaya sinugod na namin dito sa ospital. Inaatake na pala siya. Mabigat na bumuntong hininga si Raymond. Masyado din kasing selfish ang ama mo. Ayaw niyang tumanggap ng opinyon ng iba. Gusto niya ang desisyon niya lang, ang masusunod kahit mali. Mahilig din siyang sumugal sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Wala na bang pag-asang may salba ang kumpanya niya? Tanong na Raymond. Meron, kung magsisipagbalikan ng mga investor. Mahalaga sa papa niyo ang kumpanyang iyon dahil ibinuhos niya ang lahat ng mga oras niya doon. Halos doon na rin siya natutulog. Madalas nga kami mag-away dahil wala na siyang oras sa akin. Malungkot na sabi ni Tita Maristela. Naawa ko sa kanya dahil sobra siya nag-aalala kay Sir Juancho. Sa kondisyon ngayon ni Papa, hindi na niya kakayanin na patakbuhin ang kumpanya. Wika na Raymond. Nagtagal pa kami ng ilang oras sa ospital hanggang sa tuluyang nagkamalay si Sir Juancho. Muli siyang sinuri ng doktor. Bumaba na ng tuluyan ang blood pressure at sugar niya pero hirap siya magsalita at halos hindi maigalaw ang katawan. Nangingilala pa nga siya noong una kina Raymond. Sa bahay muna ng mga magulang na Raymond kami nagpalipas na magdamag. Hindi pa kami makakauwi ng San Isidro dahil pag-uusapan pa nila Ruel ang gagawin sa kumpanya ni Sir Juancho.